Yung ibig sabihin ng behold, tingnan. Sabihin, paano natin makikita kung gaano tayo kamahal ni Yahweh Elohim? Para tayo matawag na anak ng Diyos. So, paano natin malalaman sa buhay natin at dapat ito ay isang nakikitang bagay. Kaya ang title ngayon is Behold. Dapat something na nakikita. Tingnan natin dito sa picture na to. Wow, no? Sarap ba? Sarap. Sarap, no? Pag nakikita natin yung ano, parang ang sarap itasin at kainin, di ba? Ang question, kaya ang title natin, Behold, is God's love beheld unto us? Can it be seen in our lives? Nakikita pa siya na parang ang sarap kainin. Dapat sa bagay na nakikita. Katulad ng mga ubas na yan na nakikita at gustong-gusto ng mga iba na maging katulad mo rin. Yun na ibig sabihin ng ating title ngayon, Behold. Something na nakikita. So para mas ma-picture out nyo, kaya ko pinakita tong picture na to. Kayo ba yung ubas na nandoon? Yun na ibig sabihin. Yun na dapat natin makita. Ano yung kailangan namang makita sa akin para ako ay katulad nitong ubas na yan na gustong pitasin din. Okay? Dito tayo mag-uumpisa sa pag-aaral natin ng Behold or Re. Deuteronomy 11:26 hanggang 16:17. Okay. So, basahin natin ang Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28. Tingnan ninyo, inilalagay ko sa harap ninyo ngayon ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung susundin ninyo ang mga utos ni Anoki na inyong Diyos na iniuutos ko sa inyo ngayon. At ang sumpa kung hindi ninyo susundin ang mga utos ni Yahweh Elohim na inyong Diyos at lililis kayo mula sa daan na iniuutos ko sa inyo ngayon upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala. Ngayon, nakikita nyo na meron sinusulat ko dito sa inyo yung pangalan na Yahweh Elohim. Yahweh, ibig sabihin, ako ang simula, ako rin ang katapusan. Yun na ibig sabihin ng Yahweh. Pero alam natin na dapat maingat tayo sa pagsabi nitong Yahweh. Sa mga Hudyo, hindi nga sila pinapayagan na sabihin itong pangalan na ito. So sa ngayon, babasahin lang natin siya dahil sa ating pag-aaral, pero as much as possible, hindi natin siya dapat ginagamit sa araw-araw nating mga salita. Dahil kung hindi tayo maingat, maaari natin lapastangan lang, ano yun? Lapastanganan. Oh, lapastangan, ano? Lapastanganan. Oh, ang pangalan ni Yahweh Elohim. So dapat maging maingat tayo sa paggagamit nito. Gagamitin lang natin siya habang inaaral lang natin. Ngunit yung sa araw-araw, I encourage that you do not use the word. No? Ang sa mga Hudyo, ang tawag nila Hashem, the name. Ibig sabihin ng Hashem, the name. Or para sa atin, ating Diyos. No? Dito sinasabi, tingnan ninyo. Okay? Ano dapat makita? Okay? Dalawang bagay. Yung pagsunod at yung hindi pagsunod. Pag sumunod ay ang pagpapala. Pag hindi sumunod ay ang sumpa. So, ang question ngayon, sa buhay ba natin,
makikita ba itong pagpapala na to? Or anong nakikita sa buhay natin? Okay. Again, ang topic natin ay paano tayo magiging prutas. Ito ang maliwanag dito sa John chapter 15 verses 5 to 7. Basahin natin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay natutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inahahagi sa apoy at sinusunog. Kung manatili kayong kaisa ko at ang aking mga pananalita ay manatili sa inyo, hindi ninyo ang anuman sa inyo at magaganap ito sa inyo. So mahalaga maintindihan natin ito, no? Kasi tingnan, yun ang ibig sabihin. Anong dapat makita sa atin? Tingnan, dapat maging ubas. Pero ngayon sinasabi dito, bago tayo maging ubas, ang puno ay ang ating Panginoon. At dapat tayo ay dapat tayo doon sa puno? Ha? Dapat kaisa tayo doon sa puno. Okay? Ano sinabi dito? Dapat manatili tayo doon sa puno para tayo ay mamunga. Dahil pag hindi, ano mangyayari? Tayo ay matutuyo at itatapon. Paano natin malalaman ngayon kung tayo ay kaisa sa puno? Dahil tayo ngayon ay mamumunga at ito yung doon pagpapala is kahit anong hingin natin, yun ay ibibigay sa atin. Pero ang madalas, gusto lang natin humingi. Tayo tuloy ang nagiging master ng ating Panginoon at gusto natin siya ang slave. Dahil sasabihin natin, gusto ko nito sa buhay ko. Kasi minsan gusto lang natin basahin yung verse 7 na sinasabi, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at magaganap ito sa inyo. Yun lang madalas gusto natin basahin. Tama? Tama? Nahingi lang tayo. At sabihin natin, pinagdasal mo naman eh. Pag hindi binigay, ay bakit ganun? Hindi binigay. Madalas gusto lang natin, hindi. Pero ang dito is maliwanag na dapat kaisa tayo doon sa puno. So, paano tayo magiging kaisa doon sa puno para tayo ay mamunga? Tayo ay maging prutas. Yun yung susunod nating pag-aaralan. Okay. Kasi gusto lang natin yung pagpapala, gusto lang natin humingi, at pag hindi nabigay, magmumukmuk pa tayo. Ngunit hindi natin naaalala na bago tayo makahingi, tayo ay dapat merong gagawin na tungkulin. Dapat kaisa tayo doon sa puno. Ano yung mga dapat natin gawin? Yun ang dapat natin maintindihan at dapat natin malaman at dapat natin sundin. Tama ba, Bernie? Gusto mo mamaging yung ubas na yun? Ha? Basahin natin, Deuteronomy chapter 12 verses 1. Basahin natin. Ito ang mga tuntunin at mga judicial na pasya na dapat ninyong maingat sa isagawa sa lupain na tiyak na ipahinitulog ni Yahweh Elohim na inyong mga tinunod na alilin mo sa lahat ng mga araw na kayo ay buhay sa ibabaw ng lupa. Madalas gusto lang natin humingi. Pero hindi natin nakita na para tayo ay maging kabahagi ng puno, hindi lang yung para sa isip lang natin, ay nakadikit naman ako, pero
hindi maliwanag kung paano tayo didikit. Ngunit sa salita ng ating Panginoon, maliwanag na yung pagsunod sa tuntunin at mga judicial ang dapat tayo maging maingat sa paggawa. Ibig sabihin, dapat ingatan, dapat intentional mo, alalahanin na sinusunod mo, dapat seryoso ka, dapat maliwanag sa iyo na ito yung kailangan mong gawin para tayo ay maging ubas. Hindi siya yung kung ano lang naramdaman ko mabuting gawin, hindi. Merong maliwanag na tuntunin at judicial na dapat sundin. Ito yung mga susunod na mga hakbang na pinapaalala. Tandaan nyo, papasok ng mga Israelita papuntang Kanaan. Papasok na. So, bago sila pumasok, kailangan ito yung mga bagay na dapat nilang gawin bago sila makapasok. So, ano yung mga dapat gawin na tutunin? Basahin natin dito. Dapat ninyong wasakin ng lubos ang lahat ng mga dako kung saan ang mga bansa na itataboy ninyo ay naglingkod sa kanilang mga Diyos sa matataas na bundok, sa mga burol at sa ilalim ng bawat mayamong na punong kahoy. Ngayon papasok sila. Pagpasok nila, may nakatira doon o wala? Meron, mga Kanaan. Dahil sila ang papaalisin ni Yahweh Elohim, dahil saan, naalala nyo? Dahil sa kanilang, sa kanilang hindi pagsunod kay Yahweh Elohim, sa kanilang wickedness. Okay? Yung karima-rimarim na gawain na hindi nakasuklam-suklam sa ating Panginoon. Dahil doon sila ay matatanggal doon sa lupain. At dahil doon, binibigay naman ngayon sa Israelita yung lupang yun. So, pagpasok nila sa lupa, ang gusto ni Yahweh Elohim ay wasakin ng lubos. Ilang percent yun? Pag sinabi mong lubos? 100%. All. 100%. Madalas, gusto natin magtira pa. Pero sinasabi dito, kailangan natin wasakin lahat, lubos, 100%. Ang mga bansa na itataboy ninyo ay naglingkod sa kanilang mga Diyos. Saan sila naglingkod? Kikita natin dito, matataas na lupa, mountains. Okay? Yung mga buron, hills. Ano pa susunod? Mayabong na punong kahoy. Ano ibig sabihin? Alam niyo ba na madalas, ang templo, kahit saan ka pumunta, nasaan? Nasa bundok. So, doon laging nilalagay ang mga templo sa pag-alay sa mga kani-kaniyang Diyos-Diyosan. So, ang gusto ni Yahweh Elohim is wasakin mo yan. Huwag kang maglalagay ng panitago dyan at mangyayari is makukuha mo yung mga ginagawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang gusto niya, wasakin. Sa panahon ngayon, anong ibig sabihin nito? Imagine mo, ito binanggit ni Yahweh Elohim bago sila pumasok sa Kanaan. Ang tanong, anong ginawa ng mga Israelita pagpasok nila sa Kanaan? Naalala ba nila ito? Sinabi ni Yahweh Elohim sa kanila? Ano tingin niyo? Basahin natin. First King, basahin niyo ulit ito, ha? Nakita niyo yung slide number 6? Yung matataas na bundok, yan yung Harim Ha-Ramim. Yung buron, yan yung Jebaot. Yung isa, yung ilalim ng bawat mayabong na punong kahoy. Yan yung
sariwa at mayabong yung ano yun, masaganang mga puno, parang ang tawag mo, alam mo yun, yung plantation. Plantation na kunwari, mangga, plantation na ano ka, lansones, plantation na. So ano nangyayari pag malaking plantation ka? Noong panahon na yon, doon sila nagtatayo ng mga templo sa loob ng plantation para ano. Nakita nyo sa mga probinsya ngayon, like sa Baguio, meron silang festival. Alam mo bakit sila nagkakaroon ng festival? Alay. Alay yun eh. Alam mo ba yun yung kala natin ngayon, ano siya, parang fiesta, parang ano, tourist attraction. Pero sa totoo, Flower festival. yung mga gano'n, sa totoo, yun yung naging ano na lang, yung bagong version, pero sa totoo, yun yung pag-alay sa mga Diyos-Diyosan. Dahil noon, pagka gusto mong maging malago ang harvest mo, meron kang ginagawa sa loob ng orchard. Kaya yun ang sinasabi dito na yun yung mga dapat mong wasakin na mga kaugalian na hindi ayon sa ating Panginoon. Nangyari ito noong 1 King chapter 14, no? Nung pagkatapos ng Haring Solomon, di ba si Haring David? After Haring David, si Haring Solomon. Pagkatapos ng Haring Solomon, ang anak niya si Rehoboam. Tingnan natin kung ano yung ginawa niya. Basahin natin. Kung tungkol kay Rehoboam na anak ni Solomon, siya ay naging hari sa Juda. 41 taong gulang si Rehoboam nang magsimula siyang maghari at 17 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang lungsod na pinili ni Yahweh muhanda sa lahat ng tribo ng Israel upang doon ilagay ang kanyang pangalan. At ang pangalan ng kanyang ina ay Naama na babaeng Amonita. At ang Juda ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh at pinukaw nila siya sa paninibuko ng higit kaysa sa lahat na ginawa ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng mga kasalanan nila na kanilang ipinagkasala. So, si Rehoboam, ang sinasabi dito, siya ay galing sa tribo ni Judah. Okay. At siya ay nasa lungsod ni David, ibig sabihin nasa Jerusalem. Okay. Ano yung ginawa niya? Hindi maganda at sinasabing kasalanan. Okay. Sa susunod na basahin natin, ano yung kasalanan niya? Basahin natin. At patuloy rin silang nagtatayo para sa kanila ng matataas na dako at mga sagradong haligi at mga sagradong poste sa ibabaw ng bawat matataas na uron at sa ilalim ng bawat mayabong na punong kahoy. At pati ng mga lalaking patutot sa templo ay nasa lupain. Sila ay bumawi ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay na mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa harap ng anak ni Israel. So ito yung ginawa nila, pareho din, matataas na dago, naglagay sila sa uron at sa ilalim ng mayabong na punong kahoy. So maaga pala, sa Deuteronomy pala, bago pa lang sila papasok, alam na ni Yahweh kung anong gagawin nila eh. Alam na ng Panginoon, sinabihan na sila na wag nilang gagawin. 100% nilang hindi dapat ginawa. Ngunit pagkatapos ng mga ilang henerasyon, ginawa nila. Anong practice yung sinasabi rin? Tingnan ninyo, saan din nagdurugtong yan sa atin ngayon yung mayabong na puno na nilalagyan ng alay tuwing may isang panahon. Ano yun? Christmas tree. Correct. So, saan nanggaling ang Christmas tree? Pagan tradition.
So, yun yung history ng Christmas tree. Kasi, anong connection ng Christmas tree sa mga salita sa Biblia? Meron? Hindi ito. So, ito yung reason kung bakit galing siya sa pagan practice. Okay? Kasi nag-aalay ka sa ilalim ng puno. So, alam natin si Rehoboam ay isang hari na hindi sumunod. No? Okay. So, sino pa yung sumunod pagkatapos ni Rehoboam sa 2 Kings chapter 16? Basahin natin. Nang ika-17 taon ni Peka na anak ni Remalia, si Ahaz na anak ni Jotham na hari ng Juda ay naging hari. 20 taong gulang si Ahaz nang nagsimula siyang maghari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. At hindi niya ginawa ang tama sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos tulad ni David na kanyang ninuno. At lumakad siya sa daan ng mga hari ng Israel at maging ang kanyang sariling anak ay pinaraan niya sa apoy ayon sa mga karima-limarim na bagay ng mga bansang pinalayas ni Yahweh dahil sa mga anak ni Israel. At patuloy siyang naghari at gumawa ng haring usok sa pagtataas na dako, ibabaw ng mga burol, at sa ilalim ng bawat hayarong na punong kahoy. Okay, dito nakita natin. Ano ibig sabihin ng karima-limarim na bagay? Dito ibig sabihin is, sa English ay wickedness, or abominations, wickedness. Karima-limarim na bagay. So, ano ang nakikita natin dito na masasabi natin karima-limarim na bagay para sa ating Panginoon? Hindi niya ginawa ang tama sa Panginoon, sa paningin ni Yahweh. At lumakad siya sa daan na tulad ng hari ng Israel. So, yun ang mahalaga. Ano yung dapat nating lakaran na daan? Yan yung Torah. So, itong hari na to, hindi siya dumaan o sumunod sa paglakad niya, yung buhay niya ayon sa Torah. Kaya sinabi dito, lumakad siya sa daan ng mga hari ng Israel. Kaya itong bagay na to, yun yung ibig sabihin na karima-limarim. Abominations. Kasi madaling sabihin na hindi naman ako masamang tao. So, hindi tungkol sa masama or mabuti. Ang tanong, sumunod o hindi sumunod? Tama, Elizabeth? So, it's not about good and evil. Okay? It's about good and evil means sumunod or hindi sumunod. Ngayon, hindi lang yung mga hari ang gumawa ng karima-limarim na bagay, kundi pati ang mga tao. Basahin natin. At nangyari yun sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagkasala laban kay Yahweh na kanilang Diyos, na nag-ahon sa kanila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa ilalim ng kamay ni Pharaoh na hari ng Ehipto. At nagsimula silang matakot sa ibang mga Diyos, at patuloy silang lumakad sa mga batas ng mga bansa na pinalayas ni Yahweh mula sa harap ng mga anak ni Israel, at sa mga batas ng mga hari ng Israel na kanilang ginawa. At sinaliksik ng mga anak ni Israel ang mga bagay na hindi tama para kay Yahweh na kanilang Diyos, at patuloy na nagtayo para sa kanilang mga lungsod mula sa tore ng mga bantay hanggang sa nakukutaang lungsod, at patuloy silang nagtayo para sa kanilang sarili ng mga sagradong haligi at mga sagradong poste sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat mayahong na punong kahoy.
So dito nakikita natin yung mga tao, yung kanilang paglakad ay hindi naayon sa batas or tuntunin o hudisya ng ating Panginoon, kundi ayon sa batas ng tao. Ang tanong, pag may sinabi ang tao sa inyo na ito, ganito, ang Biblia, sinabi ng Biblia, ganito, ganito, chine-check nyo ba kung yun ba talaga ang nakasulat sa Biblia? Dahil kung hindi siya ayon sa sulat ng Biblia at yun ay dagdag bawas ng tao at kayo ay sumunod, yun ay isang bagay na karima-rima rin ayon sa ating Panginoon. Kaya ang responsibilidad ay nasa bawat isa para i-check kung tama ba yun or hindi. Kasi kung sumunod lang kayo ng hindi nyo binabalidate, kasama na rin kayo sa bagay na karima-rima rin ayon sa ating Panginoon. Basahin natin sumunod, nangyari ito sa mga tao. At doon sa lahat na matataas na dako ay patuloy silang gumawa ng hain-usok na katulad ng mga bansa na dinala ni Yahweh sa pagkatapon dahil sa kanila. At patuloy silang gumawa ng masasamang bagay upang galitin si Yahweh. Ngayon gusto kong makita niyo to. Ibig sabihin na mataas na bundok, madalas ang ibig sabihin din yan ay yung ating mga success sa buhay. Kung tingin natin ang ating success sa buhay ay galing sa ating sariling kakayahan at bilib na bilib tayo, magaling kasi ako eh. I worked hard for it. No? I deserve it. Yun din ang katumbas ng matataas na lugar or matataas na bundok. O yung sinasabi na puro, tingin mo ay medyo successful na rin ako. At yung mayabong na puno, bago ka makapili ng yung iyong output, kasi orchard, ibig sabihin yung output mo. Yung nakikita mo mga kayamanan na tatanggap mo sa buhay mo dahil sa sarili mong kakayahan at hindi galing sa ating Panginoon. Katulad din na ibig sabihin niyan na patuloy silang gumawa ng haing-usok. Sumunod, basahin natin. At patuloy silang naglingkod sa mga karuban-lubang na idolo na may kinalaman dito ay sinabi ni Yahweh sa kanila, huwag ninyong gagawin ang bagay na ito, at si Yahweh ay patuloy na nagbabala sa Israel at sa Juda sa pamamagitan ng lahat ng kanyang mga propeta at ng bawat tagapanglitain na nagsasabi, tumalikod kayo mula sa inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos, ang aking mga batas, ayon sa lahat ng kautusan na inuutos ko sa inyong mga ninuno at siyang ipinadala ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod ng mga propeta. At hindi sila nakinig, kundi patuloy na pinatigas ang kanilang mga leeg tulad ng mga leeg ng kanilang mga ninuno na hindi nananampalataya kay Yahweh sa kanilang Diyos. Ito na yung sinasabi, yung matitigas ang leeg, hindi na lumilingon sa kanilang pinanggalingan, lumalakad na ng kanyang daan. At sinasabi dito, ang sinasabi ni Yahweh, tumalikod kayo mula sa inyong masasamang lakad. Kasi pag matigas ang leeg, hindi ka na makatalikod, no? Ang sinasabi, tumalikod at balikan. Yung daan. Ano yung daan ulit? Yung Torah. At sinasabi dito, tuparin ninyo ang aking mga utos. Huwag yung matataas na bundok, huwag yung burol, huwag yung malagong puno. Yung mga success in life, no? Kundi balikan ang kanyang Torah. Yan yung dapat nating nilalakaran at lagi nating susundin ang kanyang kautusan. Nasaan tayo ngayon? Yan yung sinasabing Re'ev, behold.
yung fruit natin. Sumunod. Tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon sa kanyang bahay. Tandaan nyo, ito yung paano tayo maging prutas ng ating Panginoon. Ano ang dapat nakikita sa buhay natin. Kung tayo sinasabi natin, I am a son of God. Are you a son of God? Anak ng Diyos ka ba? Kung sinasabi mo, sabi na anak ko, yes. Kung sinabi mo ako anak ng Diyos, ano dapat makita sa iyo? Mabait ka lang. Hindi. Dapat makita sa iyo ang tuntunin, ang tradition, ang Torah sa buhay mo. Bago mo masasabi, behold, God's love is with me and I am the son of God. Yun ang ibig sabihin nun. So, iniimbitahan na ni Yahweh Elohim, pumasok ang mga Israelita at tayo rin sa kanyang bahay. Basahin natin. Kundi ang dakong pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos mula sa lahat na inyong mga tribo upang doon ilagay ang kanyang pangalan upang patahanin yun ay hahanapin ninyo at doon ka pumaroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na sinusunog at ang inyong mga hain at ang inyong mga isasampung bahagi at ang abuloy ng inyong kamay at ang inyong mga panatang handog at ang inyong mga kusang loob na handog at ang mga panganay ng inyong pakahal at ng inyong kawan. Okay. Alam nyo, ito yung ating purpose sa buhay. Last time yung sinabi ko sa inyo, bakit tayo nandito sa mundo? Para maging successful? Alam natin, hindi yung success. Dahil yan yung ating mga bundok. At yan yung ating mga malalagong puno na gusto natin palagi i-fit. Hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang gusto niya, tayo ay makapasok sa kanyang bahay. Na nandoon na kanyang pangalan. Yun ang sinasabi dito. At doon natin ibigay ang ating alay. Hindi doon sa bundok, hindi doon sa success natin, kundi doon sa kanyang bahay. Kapakaganda dahil ganun tayo kamahal ni Yahweh Elohim. Gusto niya na lahat tayo ay makapasok doon. Basahin natin Isaiah chapter 56 verse 7. Sapagkat ang aking sariling bahay ay tatawagin ng bahay panalangin para sa lahat ng mga bayan. So, ang bahay niya, ang ating Panginoon, ay hindi para sa Hudyo lamang, kundi para sa lahat ng bayan. At doon tayo maaari mamalagi doon sa kanyang kaharian. Question. Gusto nyo bang pumasok doon sa kanyang kaharian? Yes. Ha? Yes. Definitely. Ngunit alam natin, bago tayo makapasok, meron dapat mangyari sa buhay natin. Bakit kailangan tayo pumasok doon sa bahay? Bakit? Ito susunod. Para, ano madalas pag pumunta ka sa isang bahay? Para makikain. Si Yahweh Elohim ganoon din. Gusto niya, magsalo-salo tayo. Yun ang ibig sabihin nun. Gusto niyo ba makipagsalo-salo sa ating Panginoon? Basahin natin. At doon kayo kakain sa harap ni Yahweh na inyong Diyos at pagsasaya sa lahat ng inyong pinapapagalan kayo at ang inyong mga sambahayan sapagkat pinagpala kay Yahweh na inyong Diyos. Imagine mo, hindi lang ikaw, kundi ang buong sambahayan mo. Ano pa yung gusto natin sa buhay? Hindi ba dapat ito ang ating target sa buhay? Naintindihan mo ngayon, Kai. Lagi ito ang question ni Kai sa kanya, sa sarili niya. Kai, birthday ni Kai nung, kailan niya? Kahapon. Palakpakan natin si Kai. Si Joey din pala. Nakalimutan ko i-drink kahapon. Nasa si Joey. Happy birthday, Joey. Kaya nakawet siya.
ito yung ating purpose sa buhay, no? Na makisalo kay Yahweh Elohim. At hindi lang tayo yun, kundi pati sambahayan natin kasama yun. Yun yung pagpapala. Yun ibig sabihin na dapat yun ang hinihingi natin sa buhay natin. Na makapasok tayo sa bahay at salo-salo tayo lahat. Diba? Masaya yun. Kaya, lagi natin isipin yun dahil yun yung encouragement niya sa atin. Bakit tayo kailangan sumunod sa kanyang mga tuntunin. At madalas, ito yung verse na sinasabi sa atin tuwing may namamatay. Itong verse na to. Basahin natin. Pero, hindi natin siya naiintindihan masyado. Akala natin, kailangan mamatay na tayo, na nakapuro na tayo, bago natin ma-appreciate itong verse na to. Pero hindi pala. Ibig sabihin pala, dapat yun ang sundin natin, yung lakad natin ayon sa kanyang tuntunin para tayo ay makapasok sa kanyang palasyo. Basahin natin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat paroroon ako upang maghandaan ng dako para sa inyo. So si Yeshua, nauna na siya sa atin kasi hinahanda niya para tayo ay maksalo doon sa Kanya. So hindi natin kailangan hintayin na mapuron muna tayo bago natin malaman, meron pala tayong lugar sa Kanyang palasyo. Kundi kahit buhay tayo sa ngayong panahon na to, maaari natin ma-enjoy yung palasyo yun. Alam niyo ba? As long as sundin natin ang kanyang Torah. Dahil ito ang kanyang dahilan kung bakit niya laging pinapaalala sa atin paulit-ulit na lang yung kanyang mga tuntunin. Sa Hebreo, ito ay mitzvot. Basahin natin. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, kayo ay mananatili sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig. Yun, mga kapatid. Kaya tayo ay dapat nakiisa doon sa puno dahil una, gusto niya yun na makiisa tayo doon sa puno dahil ganun niya tayo kamahal. Kaya binibigay niya yung mga mitzvot, mga tuntunin para sa kanyang pagmamahal, para tayo ay makiisa doon. At paano na malalaman na tayo ay bumubunga na pag lumalabas na yung pagmamahal din sa atin, sa pagmamahal natin sa kapwa natin, kahit na hindi natin gusto yung ginagawa niya, love pa rin natin. Yun yung makikita na nag-uumpisa na lumabas ang tuntunin ni Yahweh Elohim sa buhay mo. Kung hindi mo pa matutunan mahalin ang hindi madaling mahalin, may kulang ka pa. Ibig sabihin, may kulang ka pa sa pagsunod sa kanyang kautusan. May kulang ka pa sa pagkaintindi mo ang dahilan or layunin kung bakit niya tayo binibigyan ng tuntunin. Bakit gusto niya tayo maging kaisa sa Kanya. Lalo tayong kaisa, lalo dapat nakikita yung pagmamahal natin sa kapwa natin. So, tanungin niyo sarili niyo, lalo na ngayon sa time to reflect, tanungin niyo sarili niyo, nakikita ba sa akin yung pagmamahal sa kapwa ko? Dahil kung hindi, ibig sabihin, may kulang pa tayo. Kulang pa tayo sa pagkadikit. Sabi nga, cling. Kailangan dumikit at dapat makita sa buhay ng bawat isa. Meron dito mga kasamahan natin na sinasabi, bakit ganyan itong kasama ko? Aral tayo ng aral ng Torah, hindi ko naman nakikita sa kanya. Nakakadisappoint. Huwag na lang kaya ako mag-Torah. Hindi na lang ako susunod. Pero, masasabi ko lang sa inyo na paglakbay yun journey yun Hanggat hindi pa nakikita ng bawat isa, huwag naman natin husgahan yung taong yun dahil wala sa kanya ang Torah. Pero importante mahalaga, ako yung tingnan nyo, hindi ko sinasabing perfectong tao ako. Pero alam nyo ba, ang responsibilidad sa akin para magturo ng Torah,
kailangan lagi kong naaalala yung salita mismo sa aking buhay. At kailangan ako mismo, kailangan kong gawin. Yun yung challenge na mahirap mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Pero kaya ko lang gawin dahil nakikita ko, nararamdaman ko pagmamahal ni Yahweh Elohim sa buhay. Sa pagligtas niya sa akin sa kamatayan, pagligtas niya sa akin sa isang buhay na walang buhay, pagligtas niya sa akin na magkaroon ako ng matahimik na buhay ngayon. Yun yung nagpupush sa akin ngayon at habang nag-aaral ako, lalo kong nakikita. At yun ang challenge sa akin, ang burden ay nasa akin. Huwag niyo i-ano sa mga kasamahan ninyo. Bigyan niyo ng pagkakataon ang bawat isa na makita niyo at maramdaman mismo ng bawat isa. At huwag niyo husgahan at sabihin na, uy, nagtutura ka, dapat na sa'yo. Huwag naman. Ako ang husgahan niyo. Hindi ko sinasabing tama ako or nandun na ako, hindi. Pero ang burden ay nasa akin dahil ako ang nagtuturo. At sinasabi ko mga kapatid, hindi ganun kapatid. Kung ako na nagtuturo, hindi ganun kapatid. Pero I can only also give something that I have. Kasi masakit kung magtuturoan tayo bawat isa at gagawin natin ang Torah as leverage against someone. Or sasabihin na hindi ito dahil nagtora ng Torah hindi naman, wala naman ako nakikita ang kabutihan sa tao ito at para kung magtutora, huwag naman mga kapatid. Kawawa naman. Dahil bigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa. Mahanap yun, makita yun. Sa sariling panahon. Hindi rin ako yun eh. Ang trabaho ko rito ay ibuka ko lang yung bibig ko at ipamahagi sa inyo ang salita ni Yahweh. The rest is up to me. Hindi ako. Kaya ako, wala akong karapatan husgahan kahit isa dito sa inyo. Sabihin, bakit ganyan pa rin kayo? Hanggang ngayon, natigas pa rin ang ulo nyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinusunod ang Torah. Wala akong karapatan. Pero kung ako nakita nyo, hindi ako sumusunod, sabihan nyo rin ako. Dahil ako yung tagapagturo, yung challenge ay nasa akin. Ang burden ay nasa akin. I-correct nyo rin ako kung hindi nyo nakikita yun. Kung nagkakamali ako, hihingi rin ako ng kapatawaran dahil hindi rin ako perfect tao. Pero I will do my best to be able to reflect the Torah in me as a person. Huwag sa kapwa mo. Dahil mali ko. Gusto ko lang iklaro mo. No? Huwag tayong magtuturoan dito. Ay, ako mas nagtutura, ikaw hindi. Bakit ganyan ka? Huwag na lang ako magtutura kasi hindi naman no? So sana maging maliwanag sa inyo na dahil sa pagmamahal, kung nakikita niyong pagmamahal ni Yahweh Elohim, kung nararamdaman niyo kanyang pagmamahal, lalo mong gustong sundin ang Torah. Dahil hindi tayo susunod sa Torah dahil gusto lang natin o dapat natin sundin. Ayaw ko rin kayong pilitin sundin ang Torah. Dahil mahalaga is nakikita nyo bakit kailangan nyo sundin. Hindi dahil sa sabi ni Jackie, sundin. Hindi. Hindi ko ipipilitin yan sa inyo. Mahalaga makita nyo because of our Father's love. Mahal niya tayo, bawat isa. Pinaghahanda niya para sa ating bawat isa. At dapat yun ang makita nyo. At yun ang dapat mag-motivate sa inyo sumunod. Hindi dahil sa ibang bagay.
At dahil doon ang gusto ibigay sa atin ng ating Panginoon ay ang katahimikan at seguridad. Basahin natin. At tatawid kayo sa Jordan at mananahanan sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos bilang pag-aari at tiyak na bibigyan niya kayo ng kapahingahan mula sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot. At mananahanan na kayo ng iwasay. At mangyari na sa dakong pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos upang doon patahanin ang kanyang pangalan, ay doon ninyo dadalhin ang lahat niya ang inuutos ko sa inyo, ang inyong mga handog na sinusunod at inyong mga hain ay inyong mga ikasahubong bahagi, at ang habuloy na inyong kamay at lahat ng pili mula sa inyong mga panatang handog na ipananatan ninyo ay Yahweh. So, ito yung mahalagang makita natin, kaya niya tayo gustong bigyan ng kaharian para tayo doon magpahinga. Doon tayo magkakaroon ng katahimikan dahil doon merong kapahingahan. Lalo na ngayong araw ng Sabat, ito yung iniimpitan niya bawat isa sa atin na pumasok sa kanyang kaharian upang tayo magkaroon ng kapahingahan. At dahil doon sa kapahingahan na yun, makikita na dala mo ba ang pangalan ni Yahweh Elohim sa buhay mo, sa pagkatao mo, sa araw-araw mong ginagawa. At uulitin natin, pag tayo na sa bahay na, tayo ay nagkakaroon ng katahimikan at seguridad. Pagkatapos nun, basahin natin, at magsaya kayo sa harap ni Yahweh na inyong Diyos, kayo at ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae, at ang inyong mga alipin na lalaki at ang inyong mga aliping babae, at ang Levita na nasa loob na inyong mga pintuang daan, sapagkat wala siyang bahagi o mana na kasama ninyo. Basahin natin sa Bagong Testamento. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao, isang hari na naghanda ng isang bibig na kasalan para sa kanyang anak na lalaki. Ito yung laging ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa. Para tayo yung asawang babae at siya yung asawang lalaki. Pinaghanda niya lahat ng kakainin, lahat ng handaan para sa atin. At lagi niya tayong inaakit, nililigawan, para tayo pumasok doon. Yun yung kanyang picture, hindi yung mahigpit, gusto tayong parusahan, hindi yun. Kailangan tayong dumaan sa pagsubok, yes. Pero yun pa rin ang dahilan. Gusto niya tayo makasalo sa kanya. At dahil dito, basahin natin, sa pagkarinig sa mga bagay na ito, ang isa sa mga kapwa panaunin ay nagsabi sa kanya, maligaya siya na kumain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ngayon, dahil magkakaroon na tayo ng salo-salo, di ba? Ano naman yung mga pwede natin kainin at hindi natin maaaring kainin? Maliwanag ito sa Biblia. Okay. Pinapractice na natin yan dito. Di ba? Okay. Pero iba yung nababasa rin natin para sabihin na hindi dahil sa paniniwala natin. Okay? Kahit na mga Muslim, sumusunod din dito. Am I correct? Fadi? You also have clean and unclean food, correct? It's also the same. They cannot also eat pork. Basahin natin. Gayon may makapagpapatay ka kailanman ninanasa ng iyong kaluluwa at kumain ka ng karne ayon sa pagpapala ni Yahweh na iyong Diyos na ibinigay niya sa iyo. Sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ang marumi at ang malinis ay makakain ni Yahweh. Kaya ang nagasela at gaya ng lalaking isa.
Tangi ang dugo ang huwag ninyong kakainin. Dapat mong ibuhos yun sa lupa gaya ng tubig. So, maaari ba tayong kumain ng dinuguan? Alam niyo bakit? Kasi ang dugo, kahit na namatay na ang tao, ang dugo ay buhay pa rin. Kaya, ang dugo, hindi natin dapat kinakain. Para sa mga Hudyo at kahit sa Muslim, ang ginagawa nila, pag kinatay nila ang hayop, kailangan nila i-drain yun. Dahil yung dugo, lahat lumabas bago siya pwedeng kainin. Dahil bawal kumain ng pagkain na may dugo pa. Basahin natin. Maging matatag ka lamang ng ipasyang huwag kainin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang kaluluwa at huwag mong kakainin ang kaluluwa kasama ng laman. Dracula. Kasi ang dugo ay may buhay. Kahit na namatay na yon, ang dugo ay may buhay pa rin. Kasi kaya niya sinasabing kaluluwa. Theoretically, physically, ang dugo ay may buhay pa rin kahit napatay na ang tao. Okay, may findings yun, no? Basahin natin ang sumunod. Huwag mo gagawin ang gayon kay Yahweh na iyong Diyos, sapagkat lahat ng bagay na karirimarin kay Yahweh na talagang kinapupuotan niya ay ginagawa nila sa kanilang mga Diyos, sapagkat maging ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay palagian nilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Bawat salita na inuutos ko sa inyo ay siyang dapat ninyong maingat na isagawa. Huwag ninyong karagdagan, ni pabawasan man yun. So yung binabasa natin ngayon, ang sinasabi dito, nire-remind tayo, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. So ako, binabasa ko lang sa inyo, hindi ko yan dinagdagan or binabawasan. Pero mas maganda, pag uwi ninyo, basahin nyo ulit lahat. Kasi hindi kompleto itong binabasa ko sa inyo lang ngayon. Pinili ko lang yung mas mahalaga na maaral natin para immediately na-apply din natin at mas ma-appreciate natin. Pero mas maganda kung babasahin nyo talaga ng word per word, no? At intindihin nyo ng mas mabuti. At least ngayon, na-review ko sa inyo, pag uwi ninyo, binasa ninyo, mas maintindihan nyo, mas ma-appreciate nyo. Okay, basahin natin. Huwag kang kakain ng anumang uri. Tingnan nyo karima, himarin na bagay. Ito ang uri ng hayop na makakain ninyo. Ito'y pwede natin kainin. Toro, tupa, kambing, lalaking usa, ang gazela at ang maliliit na usa, ang mailap na kambing at ang antelope, ang mailap na tupa at ang mga gamusa, at bawat hayop, may hati ang kuko at biyak ang kuko sa dalawa. Pero hindi lang yun, dapat umumuya ng dati kinain sa gitna ng mga hayop. Alam mo ba ang baka may pitong tiyan? Pag nguya niya, lalabas niya ulit, ngumuya niya, papasok sa isa. Kaya yun, nadadigest ng mabuti ang baka. Kaya very healthy rin ang baka, no? Clean pala, clean. Okay, so, gayon din ang baboy sapagkat may hati, ang baboy may hati ang kuko. Ngunit hindi ngumunguya. Kaya alam mo ba, ang baboy, kahit anong pakainin mo, kakainin ngayon. Imagine nyo, dati nagtrabaho ako sa restaurant, yung mga, tawa si Rose, no? Yung mga kanin baboy, mga nabubulok na, bibili pa nun. Tapos, dadalhin sa pakain sa baboy, kanin baboy, tapos, lulutuin, tapos kakainin mo. Kinain mo yung kanin baboy. Okay? Okay, ito yung larawan ng mga hayop na maaaring kainin. Okay? So, yan yung
Yung toro, yung tupa, yung pusa, yung rabbit, pwedeng kainin. Okay? Sumunod na picture. Ito rin yung maaaring kainin. Okay? Sumunod na picture. Ito ay paa ng kabayo. So, kita mo, walang hati. Pwede ba kainin ng kabayo? Hindi, kasi walang hati. Ha? Sino sumunod? Si Ethel. Kainin ito ng kabayo, ha? Sumunod na picture. Cute yung picture ko susunod. Kita nyo, yung baboy may hati. Pero dahil hindi siya bumunguya, so, hindi rin siya malinis na pagkain. Okay, sumunod. Okay. Ang uri ito, mula sa lahat ng nasa tubig, ayan, galing sa tubig, ay makakain ninyo. Lahat ng may mga palikpik yung, ano tawag mo doon? Hindi palikpik. Yung, hindi fins. Fins, o, at mga kaliskis, yung scales, ay makakain ninyo. So, ang lahat ng walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kakainin. Ito ay marumi para sa inyo. So, alam nyo na. Okay? Ano bang malinis na ibon ay makakain ninyo, ngunit ito mga hindi ninyo makakain. Tingnan natin ang picture. Ang agila, lawing dagat, at buwireteng itim. So, tingnan natin sa picture. Yan. Vulture and eagle. Yan, hindi pwedeng kainin. Okay, next. Basahin natin. Ang lahat ng may pakpak at nagkukulukong nilalang ay marumi para sa inyo. Ang mga yon ay hindi dapat kainin, anumang malinis na lumilipad na nilalang ay makakain ninyo. Huwag kayong kakain ng mga anong pangkain ng hayop. Ano tawag mo doon? Botya. Sa naninirahang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay maibibigay mo yon at kakainin niya yon o maipagbili yun sa isang banyaga sapagkat ikaw ay isang banal na bayan kay Yahweh na iyong mga Diyos. Huwag mong pakukuluan ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Alam na natin, ito yung mga additional na na tuntunin aside from the 10 Commandments, no? Okay, kaya dito sa atin, hindi pa tayo talagang totally halal o kosher, no? Pero hindi na tayo dito nagsaserve ng baboy. Kaya, huwag na kayong magreklamo. Alam ko, may iba nagsasawa na sa kakakain ng manok, baka, isda, gulay. Huwag na kayong magreklamo, no? Hindi tayo magsaserve dito talaga na baboy. Or lechon. Bawal ang lechon. Okay. Ito ang maganda. Ang tanong, sinabi dito sa Biblia, basahin natin, yung utang. Ano gagawin natin sa mga utang? Basahin natin. Sa pagwawakas ng bawat 7 taon ay dapat kang magsagawa ng pagpapalaya. At ito ang paraan ng pagpapalaya. Palalayain ng bawat may pautang ang utang na ipinautang niya sa kanyang kapwa. Hindi niya dapat piliting magbayad ang kanyang kapwa o ang kanyang kapatid sapagkat ang isang pagpapalaya para kay Yahweh ay ipahahayag. Ang banyaga ay maaari mong piliting magbayad, ngunit ano bang sa iyo na nasa iyo, kapatid, ay palayain na iyong kamay. Uy, alam nyo ba, next year is 7th year. Kasi ngayon, parang 577, something like that. Next year, 7th year. By October is the 7th year. Kasi sa Hudyo, may cycle yan. 5,700 years ago, nagsimula na sila magbilang. So hanggang ngayon, pang 7 taon ang next
mga October, next 2050. Yan ang umpisa na 7th year. So ngayon sasabihin mo, uy, magutang na ako para pagdating ng next year, pwede na akong hindi magbayad kasi sabi dito sa Biblia, i-release, no? Oo, tapos sabi, uy, magutang na ako. Ngayon, ikaw naman, ako, 7th year na, paano na to? Nangangailangan tong tao na to. Paano yun? Papautangin ko, o hindi, kawawa na pag hindi, pero sabi baka di naman magbayad na kasi 7th year na. Alam nyo, napakagaling ng ating Panginoon sa kanyang salita. Dahil kung ikaw ay nangungutang, ibig sabihin na pinagpala ka o hindi? Hindi. Kung ikaw ay nangungutang, ibig sabihin ikaw ba ay pinagpala o hindi? Hindi. Ang question, gusto mo ba pinagpapala ka o hindi? Gusto. So ano dapat mong gawin sa buhay mo? Ha? Mangutang? Kaya tayo nyo, ang galing ng ating Panginoon. Ibig sabihin, dapat pilitin natin sarili natin na huwag magutang. Dahil ibig sabihin, madalas, ayaw mo lang gumalaw at gusto mo kawawa ako, alam mo ba? Hirap na hirap ko sa buhay ko, alam mo ba, kawawa ako. Lagi ka na lang kawawa, kaya lagi ka na lang mangungutang. Gusto mo lagi hindi. Pero pag lagi ka nangungutang, parang ang pulubi, meron kang dignidad o wala? Wala. At yun din nagpapautang, or sabihin natin magbigay sa'yo, tungkulin niya magbigay. Dahil nakasulat din yun, tumulong ka. Ngunit, ang tanong, gusto mo bang may dignidad ka na lagi hingi? Lagi na lang gusto mo inaabutan ka? Or, ha? Ano yun? Bakasan mo? Nilibre ako ng grade. Ano lang? Nilibre ako ng grade. Gusto mo lahat na nililibre ni Gretel? Or gusto mo may dignidad ka, pinagpapawisan mo yung kinikita mo at sabihin mo, ay pinaghirapan ko yung kinita ko. Ikaw din, no? Anong tingin mo? Ano? Kaya si Lindo walang utang eh, no? Huwag niya nang puntahan at mangutang, ha? Kaya napakagaling ang salita ni Yahweh Elohim. Sinabi dito, pag nangutang ka, pwede ka naman pautangin. Pero ang tanong, lalo kang nangutang, lalo nawawala yung dignidad mo. Gusto mo ba walang dignidad ang buhay mo? So kung gusto mo magkaroon ng dignidad ang buhay mo, ano dapat mo rin gawin? So kailangan gumalaw ka rin. Kailangan may hanap buhay. Kailangan hindi pwedeng tatamad-tamad. Yun eh. Kailangan deserve mo yung kasi pinaghirapan mo. Hindi yung puro hingi. Tignan ko kayo ng halimbawa. Kita niyo natin dito, example lang natin si Christian. Okay? Siya, gusto ko maging maliwanag to, no? Siya ay isang walang magulang. Maaga namatay pareho ang kanyang ama at ang kanyang ina. Meron pa siyang 2 kapatid na babae na mga bata pa. Ngayon, ang sabi ng ating Biblia, dapat tumulong tayo sa mga wala ng magulang. Pwede ko siyang bigyan na lang ng pera, tama ba o hindi? Alam natin lahat, meron pa siyang epilepsy. Pwede ko sabihin, bigyan na lang natin ng pera. Pero, hindi ko binigyan ng pagkakataon yung tao magkaroon ng dignidad. Kaya hanap buhay ang binigay natin. Ngayon, kikita din natin na, di ba?
na alam mo meron kang contribution, nakakatulong ka sa kapatid mo, so parang dignified ka. Okay? Yung pagkatao mo, kasi binigyan natin ng hanap buhay, hindi pera. Yun yung mahalaga, hindi hingi. So, napakagaling na salita ni Yahweh Elohim. Hindi mo pwedeng abusuhin. Hindi mo pwede sabihin, hingi na lang ako. Kasi mahirap lang ako. Diba? Hindi yun eh. So, ang tanong sa bawat mali ang isa. ginagawa ng gobyerno. Yung tawid puto ba yun? Yes, exactly. But teach them how to Pero, is that man's way or God's way? Diba? So, maliwanag, sinabi din kanina sa atin, huwag tayong sumunod sa gawain ng tao. Sundin natin ang tinuturo ni Yahweh, na ating Panginoon sa atin. So, maliwanag na hindi siya maaabuso dahil maliwanag din na sino tao ang gusto na mawalan ng dignidad. Tayo rin, hindi natin na katulad ng pusa niya, no? Masarap ang buhay na wala siyang alalahanin, no? Diba? Kaya siya tumalog dyan sa harap natin para makita natin lahat. Basahin natin na susunod. Yung pagiging matuwid. Sorry, no spelling. Chedaka. Chedaka yun. Mali yung pagkasulat ko. Chedaka. Basahin natin. Gayon man, walang sino man ang dapat maging dukha sa gitna mo. Sapagkat walang pagsalang pagpapalain ka ni Yahweh sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Bilang mana upang ariin. Kung makikinig ka lamang na walang pagsala sa tinig ni Yahweh na iyong Diyos, na maingat na gawin ang lahat ng utos na ito na inuutos ko sa iyo ngayon. Sapagkat pagpapalait ka nga ni Yahweh na iyong Diyos, gaya na ibinangako niya sa iyo, at tiyak na magpapahirap ka ng may panagot sa maraming bansa. Ngunit ikaw ay hindi manghihiram at magpupuno ka sa maraming bansa. Ngunit sa iyo ay hindi sila magpupuno. So maliwanag dito, kung tayo ay nananalig kay Yahweh Elohim, sinabi dito, huwag kang manghihiram. Kasi para kay Yahweh Elohim, walang mahirap. May kanya-kanya tayong status sa isang syudad. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Sinabi, huwag tayong mainggit. Kung ano lang binigay din sa atin. Dahil at yan, hindi itong mga bagay ang mahalaga sa buhay natin. Ang mahalaga ay makita natin ang dahilan kung bakit tayo dito sa mundong ito, kundi magkaroon ng salo-salo sa kanyang kaharian, kasama ng ating mga kasampahan. Yun ang mahalaga. Hindi yung kung ano man ang mabili natin, ano meron tayo, hindi yun ang mahalaga. At nakita natin dito, maliwanag ang ibig sabihin na sabi dito, yung dukha, poor. Ano ibig sabihin ng poor sa Hebreo? So, tingnan natin, epion. Ibig sabihin, yung mga may nangangailangan talaga. Alam nyo, kung talaga tayo ay sumusunod at pinagpapala, naiiwasan din natin ang sakit. Sakit. Magastos magkasakit. So, yun. Isa pa yun. Kung gusto nyo maging matipid, kailangan maging masunurin tayo para iwas din tayo sa sakit. Yan yung ibig sabihin needy. Okay, next. Ano ibig sabihin na dito, dalawang, ano yun eh, isang sinasabi dito na poor, yung isa needy. Basahin natin, yan yung afflicted. Meron pinanganak na sabihin natin, example, katulad ni Christian, may epilepsy. Correct? Isang araw, nakita ko siya umikot-ikot at bumagsak. At meron, yan yung sinasabi natin, afflicted. Pero, kahinaan. So, ang ano natin is tulungan natin. Yan ang binibigay na
kautusan ni Yahweh Elohim sa bawat isa sa atin. Yan ang binibigay din sa atin na, pero siyempre sabihin naman ni Christian, ayaw naman niya yung hingi. Tama? Tama ba hindi, Christian? O, kaya, tinatrabaho niya. Kahit na meron siyang kahirapan sa kanyang pisikal. Yan ang sinasabi kong bigyan natin ng chance ang isang tao magkaroon ng dignity. So sana lumago tayo ng lumago ang FAPTEC para makapagbigay tayo na mas maraming hanap buhay sa mga tao. Yan ang role natin. Yan ang business natin. Magbigay ng hanap buhay. At para bawat isa, hindi na limos, kundi mahalin ang kanya-kanyang trabaho. At yan ang tungkulin natin sa bawat isa dito, maging kabahagi nito. Hindi, minsan ang sakit kasi, akala nyo kami ni Wilson gusto namin magpayaman lang. Sinasabi ko sa inyo, kung yan lang ang target namin, pwede na namin isara ang FAPTEC at mamuhay kami ng simpleng buhay. Ang responsibilidad bilang employer ay siguraduhin bawat isa sa inyo ngayong araw na to may sasahubin. Payday ngayon, di ba? Dahil Monday, holiday. Yan ang responsibilidad namin. Kayo dapat mauna. Ganun ba kadali yun? Kung pera lang ang gusto namin. Meron pang gustong paalala sa atin ng ating Panginoong Yahweh Elohim na dapat natin gawin bawat taon. Ito yung tatlong mahalagang mga festivals na dapat natin ipagdiriwang taon-taon. Basahin natin kung ano yung mga festival na yon. Ipangilin ang buwan ng Abib at ipagdiriwang mo ang Pasko para kay Yahweh na iyong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib ay inilabas ka ni Yahweh na iyong Diyos mula sa Ehipto sa gabi. At ihahain mo ang Pasko kay Yahweh na iyong Diyos mula sa kawan at mula sa bakahan sa dakong pipiliin ni Yahweh upang doon patahanin ang kanyang pangalan. Tandaan mo, sa mga Hudyo ay yung paghikas nila mula sa Ehipto. Ngunit sa ating Kristiyano, yan yung panahon na dapat natin pagdiriwang na si Yeshua ay namatay sa cross para ibigay sa atin ang kanyang dugo para tayo, bawat isa, ay magkaroon ng kaligtasan. Sunod, huwag mo kakainin kasama niyaon ang anumang mga may levadura sa loob ng 7 araw. Dapat mong kainin kasama niyaon ang mga tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay na kapighatian sapagkat dali-dali kang lumabas mula sa lupain upang maalala mo ang araw na iyong paglabas mula sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw na iyong buhay. Dahil tinapay na walang levadura, para tayo maalala natin lahat ng mga yabang natin sa ating katawan, kailangan natin tanggalin. Kaya yun ang ibig sabihin ng tinapay na walang levadura. Yeast. Kasi yung yeast, pampaalsa yun eh. Marami tayong pampaalsa, no? Sa ating sistema. Yung mga yabang natin, kailangan yung panahon na to, tinatanggal yun. I-reflect natin. Okay, next is yung Shavuot. Yan yung Pentecost. Okay? After ng Pasko, 7 linggo. For 49 days. Okay, basahin natin. 7 sanlinggo ang bibilangin mo para sa iyong sarili mula sa unang paggamit ng karit sa nakatayong halamang putil ay magpapasimula kang bumilang ng 7 sanlinggo. Pagkatapos ay pagdiriwang mo ang kapistahan ng mga sanlinggo kay Yahweh na iyong Diyos. Ayon sa kusang loob na handog na iyong kamay na ibibigay mo gaya ng pagpapala sa iyo ni Yahweh ng iyong Diyos. Alam mo, Pasko, yan yung spring. So, sa springtime may harvest.
So, binibilang nila, ang agriculture schedule kasi na agrikultura at ang schedule ni Yahweh Elohim, swak na swak yan. Pasok na pasok. Ayon yan kahit natignan mo sa agrikultura. Kaya sa springtime ay harvest, so binibilang yan after the harvest, 7 weeks. Yan yung panahon na binigay ni Yahweh Elohim ang Torah sa Mount Sinai, sa mga Israelita. Pangatlong festival na ipagdiriwang, ito yung tinatawag na Sukkot. Sa mga paniniwala ng mga Hudyo, si Yeshua ay pinanganak noong panahon ng Sukkot, hindi December 25. Okay, basahin natin. Ang kapistahan ng mga kubon ay dapat mong pag-ibang para sa iyong sarili ng 7 araw kapag nagsagawa ka ng pagtitipon mula sa iyong iikan at sa iyong panlangis at pang-alak na pisaan. At magsasaya ka sa panahon na iyong kapistahan, ikaw at ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, at ang iyong aliping lalaki, at ang iyong aliping babae, at ang levita, at ang naninirahang dayuhan, at ang batang lalaking walang ama, at ang babaeng balo na nasa loob na iyong mga pintuang daan. 7 araw mong ipagdiriwang ang kapistahan para kay Yahweh na iyong Diyos sa dakong pipiliin ni Yahweh, sapagkat pagpapalain ka ni Yahweh na iyong Diyos sa lahat ng iyong bunga at sa bawat gawa na iyong kamay, at ikaw ay lubusang magagalak. Alam nyo, kahit basahin nyo ang Bagong Testamento, si Yeshua sumunod sa lahat ng festivals, sa pagdiriwang ng festival. At doon sa panahon ng Sukkot, itong panahon na to, pumunta siya sa Jerusalem, binuksan niya ang aklat, ang Biblia, at nabasa niya yung Book of Isaiah. So, even si Yeshua, siya ay isang Hudyo. Siya ay sumusunod din sa mga tuntunin, sa mga festival, sa pagdiriwang ng mga festival. Kaya ito ang huling natin huling slide natin, basahin natin. 3 ulit sa isang taon na ang bawat lalaki sa iyo ay dapat humarap kay Yahweh na iyong Diyos sa dakong pipiliin niya, sa kapistahan ng mga tinapay na walang pagkaalsa, at sa kapistahan ng mga sanlibo, at sa kapistahan ng mga kupol, at walang sino man ang haharap kay Yahweh na walang dala. Ang kaloob sa kamay ng bawat isa ay dapat nakatumbas sa pagpapala ni Yahweh na iyong Diyos na ibinibigay niya sa iyo. So, ang response natin sa pagmamahal ni Yahweh Elohim, sa gustong-gusto niya tayo makapasok sa kanyang kaharian, ang response natin is tandaan itong 3 festivals na to na kailangan natin pagdiriwang bawat taon. At tingnan mo, ang responsibilidad ay nasa lalaki o nasa babae? Nasa lalaki. So, responsibilidad ng ama ng tahanan na siyang magdala ng responsibilidad sa pagdadala ng isang pamilya sumunod sa mga tuntunin ni Yahweh. At huli isa pa, itong Sukkot, ito yung sinasabing Feast of Booths. Ito'y pagdiriwang natin itong taon na to, October something yung kanyang araw. Ginawa na rin natin itong last year. Magkakaroon din tayo ng salo-salo. So, celebrate. Wala tayong Christmas dahil hindi ako hindi naniniwala sa Christmas dahil dito ipinanganak si Yeshua ayon sa kalendaryo ng mga Hudyo. So, dito tayo magdiriwang, dito rin pinagdiriwang yung pagtakas nila sa Ehipto, tumira sila sa mga booths. Yun yung mga tents, temporary na bahay, yun yung pinagdiriwang nila na sila ay nabigyan na ng kaligtasan. Kaya doon, pagganap ni Yeshua, siya rin yung nabigay sa bawat isa sa atin ng kaligtasan. Balikan ko yung upas. Kung tayo ay gustong maging upas, balikan mo nga yung slide ng upas. Sabi nyo kanina, no? Wow! Diba? Wow! Upas. Okay, so, kung gusto nyo maging upas, alam natin na kailangan natin
maging kaisa ng puno dahil alam natin, gusto natin maging kaisa dahil nararamdaman natin ang pagmamahal ni Yahweh Elohim sa atin. At dahil doon, ang sagot natin sa kanyang pagmamahal ay maging isang mapagmahal din na tao. Dapat doon natin makikita kung ang Torah ba ay nasa buhay na natin o wala. Kaya anuin natin ang kantang ancient words, ever true. Napaka-totoo, malinaw ang salita ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Nasa sa atin na. Tanong ko, mga kapatid, gusto nyo ba maging ubas? Yes. Or natuyong sanga na nalaglag na lang? It's a choice. Amen? Magandang gabi mga kapatid. Kaninang lunchtime, lumapit sa akin si Christian. Sabi niya kung pwede sinama niya yung kapatid niya dito. Na Christian, asa yung kapatid mo? Pakitawa. So itong Asian word, napaka-importante. Pakibukas natin ilaw natin sa likod, no? Pakibukas na. Totoo, sabi nga ng aking partner, si Jackie, hindi tayo perfecto. Ako din, madalas, minsan, nanggigigil, may mga bagay na paulit-ulit, no? It seems na minsan, hindi natin maintindihan. Totoo na, nagtotora tayo, linggo-linggo, pero it seems hindi pumapasok sa ating buhay. Diba? Kapatid ni Christian kanina, no? Ako naiyak ko sa sarili ko. Siya ay hindi makarinig, hindi rin makapagsalita. Tayo dito lahat nakakarinig, nakakapagsalita. Sabi ko nga Yahweh, you are so good to me. Dahil mahirap kung yan ay kamag-anak mo o anak mo, di ba? Sabi ko, I'm thankful dahil ako nakakarinig, nakakakita, normal ako. Kaya madalas, reklamo tayo ng reklamo. So, napaka-importante itong Torah. Dahil ito, binubukas ang ating puso para makita kano tayo o ano yung purpose natin sa buhay. Si Christian nga, even though may sakit siya, gusto niya magtrabaho, may dignity tayo. Siniseryoso ba natin itong binibigay ni Yahweh sa atin? Let's reflect and let's pray. Yahweh Elohim, maraming salamat sa iyong salita, sa iyong Torah. Itong ancient word, madalas, Yahweh, ay hindi namin binibigyan ng halaga. Patawarin mo ko, Yahweh. Yahweh Elohim, gaya ng sabi ng kanta, with open heart. Itong iyong salita ay tinatanggap ko sa aking puso. Yahweh Elohim, pinakikita mo kung ano ba purpose namin bawat isa dito, lalo na ako. Yahweh Elohim, patawarin mo ko. Madalas, ako ay nagreklamo pa rin. Minsan ako ay nagque-question pa rin. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Patawarin mo. Pero maraming salamat. Dahil sa ating kapatid, nakita ko, Yahweh Elohim, ito yung purpose ko. Tulungan ang mga orphans,
mga widow, mga oppressed, Yahweh Elohim. Mga api, Yahweh Elohim. Hindi maging kawawa, hindi humihingi, kung hindi ay magtrabaho upang ako makatulong sa iba, Yahweh. Yahweh Elohim, maraming salamat na ginawa mo ko ito, what I am. Lahat kami dito. Yahweh Elohim, upang makita ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Kahit ako ay reklamo pa rin ng reklamo, ako'y question pa rin ng question. Pag nakita namin, Yahweh, katulad nitong kapatid namin, si Christian, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, gaano mo kami kamahal? I-reflect namin, Yahweh Elohim, ang aming sarili. Gaano mo kami kamahal? Kaya prayer ko, Yahweh Elohim, itong iyong salita, ancient word, itong Torah, ay babasahin ko. Lalo na sa Sabat. Ipagbubulay-bulay ko, Yahweh. Totoo, minsan di ko naiintindihan. Pero Yahweh Elohim, katulad nung mga ubas, gusto ko maging katulad ng ubas, maging fruit, Yahweh Elohim, na nakadikit sa iyo. Oras-oras, minuto-minuto. So I can bear more fruit, Yahweh Elohim. Yan ang prayer ko. Lahat kami dito, mag-bear more fruit, Yahweh Elohim. And sabi mo, we should only abide in you. Kami ay nakadikit sa iyo. Prayer ko, Yahweh Elohim, ako ay laging nakadikit sa iyo, sa iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Yahweh Elohim, Amen.